Bawat lugar dito sa Pilipinas ay may kanya-kanyang ganda. So ito na yung view dito. Grabe, pwede kang pumunta doon. Sobrang solid dito. Sobrang solid. Peaceful. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagbisita sa Batanes, isasama ko kayo sa southern part ng Batan. And doon natin makikita yung mga magandang sites. Yung Spanish era lighthouse. Pinaka-old lighthouse dito. This is one of the oldest churches dito. Bibisitahin natin yung mga tourist spots sa parting ito ng probinsya. Isa sa mga pinupuntahan dito sa south part or southern part ng Batan is yung tinatawag nilang Racua Payaman. Kaya tara, let's explore the breathtaking Batanes. Unang pupuntahan natin is yung Chawa View Deck, which is a few hours away lang naman or a few minutes away lang naman doon sa pinag-i-stayan natin. And doon natin makikita yung mga magandang sites dito banda sa south. So tara, huwag na nating patagalin to. Let's go! So first stop is itong Chawa View Deck, kung saan makikita yung ganda ng dagat dito. Tapos may isa pang island doon na parang matulis ito. Tabi niyan yung Itbayat Island, which is one of the inhabited island dito sa Batanes, maliban sa Batan and Sabtang. And itong Chawa View Deck meron siyang pababa hanggang dun yan sa baba. Ayun, so makikita niyo yung view ng dagat dito. Sobrang blue ng tubig. Ito yung itsura niya dito. May mga upuan. Ayan siya. So pag lumapit kayo dito sa pinaka view deck is going to be your view. Ayan siya. Sobrang blue ng dagat. Solid. And dito sa bungad ng Chawa View Deck is merong Mama Mary. And ito yung stone na sinasabi ni Kuya na unang umangat nung napo-form pa lang tong island na to. Based daw dun sa mga nag-study. Mula sa Chawa View Deck ay madadaanan din ang Mahataw Shelter Port. Ngunit due to its military function ay pinagbabawal muna ang pagpasok ng mga turista sa parting ito. So yun, after dun sa port, ito na yung San Carlos Borromeo Parish. And ito yung Spanish era lighthouse. One of the oldest lighthouses dito sa Mahataw. So nung Spanish era pa to. And nasa tabi lang siya ng San Carlos Borromeo Church. Ito yung simbahan mismo ng San Carlos Borromeo. Dito rin alam ko yung bookshelf na yung puro empty pages na pwede kang magsulat ng mga experience mo or whatnot. Ngayon, papasukin natin yung church mismo. Let's go! Papasukin natin yung blank pages. Ito yung mga archive ng mga blank pages na pwede kayo magsulat. So that's the blank book archive. Pag napunta kayo dito sa San Carlos, pwede kayong magsulat doon ng mga experience dito sa Batanes. Choose your book, may mga numbers yun. And then yun, experiences or whatnot, pwede nyo isulat doon as a remembrance. So 10 minutes away from San Carlos Borromeo Church, isa sa mga pinupuntahan dito sa south part or southern part ng Batan is yung Marlborough Hills. Nandito tayo, so tara, papakita ko sa inyo yung ganda. Let's go! Papasukin na natin yung Marlborough Hills or tinatawag nilang Racua Payaman. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation pero ganun siya. Pero eto siya. Ingat lang kayo kasi itong part na to is laging maraming baka. Ngayon makikita natin nandun sila basta sa unahan. Kaya yung dadaanan nyo may mga poop. Yan, may mga poop. And since nag-uulan nga, medyo maputik ng konti. Kaya malambot yung lupa. So, punta tayo dun sa dulo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin. Dito na tayo sa medyo bandang dulo. And makikita natin dito yung mga
kawan na nagpapahinga. Ayan o, one here. At yun, napakarami nila dun. Hanggang pababa. Ay, mas marami pa pala. Mas marami pang baka dito. So, at saka yung mga ibon. Silang kasama. Grabe. Ito yung makikita na. Grabe. Diba? Napakaganda. So, tamang chill lang. Tamang pahinga lang yung mga baka. Binigyan tayo magandang panahon. Pero, so, kita nyo naman, mahangin talaga. Diba? Kaya hindi siya ganun kainit kasi presko yung hangin talaga. Super solid dito. Medyo nagtagal ako dito ng konti sa scene na to or dito sa Marlborough Hills kasi sobrang ganda ng scenery. Sabi ko nga, nakapunta na ako ng Batanes at the east, sa Dingalan, Batanes at the north, sa Pakutpud. Ngayon, sa mismong Batanes. It's 12 na, so magla-lunch na kami. Dito na rin siguro sa Marlborough Hills. And sobrang solid dito. Sobrang solid. Hindi mo talaga aakalain na may ganito sa Pilipinas. Sobrang ganda, sobrang payapa, sobrang untouched beauty. And sabi nga nila, mahirapan kang kumuha ng lupa dito pag hindi ka Ivatan or from outside Batanes ka nakatira. Tapos kukuha ka ng bibili ka ng lupa dito. Sobrang hirap dahil napakaraming dapat gawin or pagdaanan. Dahil this is a land protected area. Kaya siguro sobrang napipreserve nila yung ganda ng Batanes. Also, wala rin masyadong malalaking companies dito or corporations like Jollibee, McDo, SM, Pure Gold, as in all locals yung mga nandito. Kaya sobrang napipreserve talaga nila yung mga pagkain, local cuisines, dishes, yung mga gawang mga pasalubong, yung mga mabibili mo dito, lahat gawang local. Pag napunta ka sa Bataan City proper or sa Basco, ang pangunahing kinikita nila is fishing, which is dahil nga malapit sa dagat, syempre fishing talaga yung magiging pangunahing pamumuhay nila. And meron din daw pala yan dito, but hindi siya lagi tulad sa Luzon or sa part na sa mainland na laging merong palay, since yung weather nga dito is unpredictable, lalo na yung hangin. So merong mga times na makapagtanim sila ng palay pero hindi siya pang-angkat, gagamitin lang siya pang sarili. Baka, baboy, yun yung mga madalas na meron dito. Sobrang solid, sobrang ganda, sobrang untouched beauty. And kung titignan nyo, lahat sobrang green. Nagahati yung kulay sa green dahil sa ganda ng mga bundok, then kulay blue dahil sa blue na dagat. The good thing about Rakuha Payaman or this Marlborough Hills, kitang-kita yung 360 view ng Batanes, at least sa part na ito ng Batan. And yeah, sobrang daming na-offer or daming spot na pwedeng puntahan dito sa Batan itself. Nga pala, 3 sa mga islands is inhabited o yung pwedeng tirahan. Isa na doon yung Batan, ito, which is kung saan makikita yung capital ng Batanes, which is yung Basco. Sabtang, yung pinakamaliit na island na inhabited doon, natitirahan. Then yung Itbayat, yung pinakamalaking island pero sobrang kakunti lang yung population kasi medyo up north na yun. Yung pinakadulong island natin sa Pilipinas, which is yung Mabulis Island or yung may international name na Iami Island. Nandun daw yung last port or kampo ng mga militar. Meron tayong kampo ng militar doon. Yun yung pinaka last point. More than 80 kilometers mula sa Iami Island is makita na yung Taiwan or mararating mo na yung Taiwan. And dahil nga sobrang dulo siya at maliit na island, malakas yung alon, so medyo mahirap siyang puntahan, hindi siya basta-basta. So sana nag-enjoy ka dun sa north sa isang video, but this one, sana ma-enjoy nyo. So tara, kain mo tayo. Let's go! So yun, after kumain, dumiretso kami dito sa Alapad View Deck. Dito siya. Solid yung view dito sa kalsada. Ito yung may famous na blow your horn na part na pwede kayo mag-picture. Ngayon, pupuntahan ko yung part na yun. Yung hill. Dito tayo dadaan.
itong giant swing. Kita yung laot. Puntahan natin yung tuktok ng hill dito sa tawid. So ito na yung view dito. Sa hangin. At dito sa Alapad View Deck, dito makikita yung isa sa mga famous spot na pinagpipicture ng mga tao, which is yung Blow Your Horn signage. Though maraming ganito dito, pero mostly dito marami nagpapicture, sabi rin ni Kuya. Nakahati yung dalawang bundok sa daanan. So bumaba pa siya doon. And grabe yung alon, ang lakas. Ayun, ito yun yung pinuntahan natin kanina na hill. Grabe, ang ganda, may mini falls doon, no? Ngayon, kahit mainit, malakas yung hangin, kaya sobrang okay din. Pero nakakaitim tong ganito, ah. So tara, explore pa natin yung Batanes. Let's go! So yun, nandito tayo sa loob ng Our Lady of Miraculous Medal. Isang church dito sa Uyugan, na part din ng Batan, isang municipality dito sa Batan. So madadaanan nyo siya kapag galing kayo ng Alapad View Deck. So papababa, madadaanan nyo to. And ito yung itsura niya. So yun, after dun sa Our Lady of Miraculous Medal, nandito naman tayo sa isang part pa rin siya ng Uyugan, sa Muchong Viewpoint. Makikita dito yung I Heart Uyugan or I Love Uyugan na pwede nyo pagpicturean. Hill pa rin sa kabila. Pero ito, grabe, pwede kang pumunta doon. Para siyang Marlborough Hills na mas semi-patag or mas makakadaan ka hanggang doon. Hindi siya ganun ka taray pababa. So mostly ang mga alaga nila dito, maliban doon sa baka, may mga kalabaw tayong nakita. At kambing, meron din silang tupa or sheep. Punta tayo dito sa dulo. Tignan natin kung ano meron. Ino ng tubig. Ino. Sobrang blue ng dagat. Ayun yung kabila. Kabilang hill. Tapos nandun yung I Love Uyugan. So pwede siyang lakarin hanggang dun sa dulo. Ayun si Cassie nasa dulo. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na puntahan to, grabe. Puntahan nyo ang Batanes. Sobrang ganda ng Batanes. Pag nandito ka, grabe, paraiso talaga. Sobrang solid. Na kwento rin ni Kuya Albert, yung tour guide natin, no, na ang itong Kamanidungan, this is a group of people na nagbibigay ng free service tuwing may gusto magpa-lagay ng coconut roof sa mga bahay dito. So libre lang yung service nila. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko. Kamanidungan or yun, basta group of people na nagbibigay ng free service. Alam mo yun? Grabe, para siya, sabi nga ni Kuya Albert, bayanihan, kumbaga. Pero yun, may gagawa ng bubong mo made of coconut and libre siya. Siyempre, hindi kumpleto yung Batanes experience kung di natin pupuntahan yung isa sa mga pinakasikat na spot dito, which is yung Honesty Coffee Shop. Boy, maging honest ka, boy. Honest to, boy. Dito tayo mismo sa coffee shop, Honesty Coffee Shop. Ito yung mismo coffee shop. And then dun sa kabila, merong bilihan ng mga souvenirs like t-shirts, keychains, mga pasalubong. Meron din dito yung mga Ivatan dress or yung mga sinusuot nila sa ulo pag nagpa-farming sila.
And ito yung mga souvenir shop sa tabi ng coffee shop mismo. So merong bags, mga pang display, hats, mga accessories. Yan. So ang siste is pag magbabayad ka na, susulat mo yung mga kinuha mo from the coffee shop or dito sa souvenir shop. Then yun, saka mo siya ilalaglag dun sa mga drop boxes na nakalagay payment. Ngayon, kung wala kailangan manukli, sabi ni Kuya, pwede naman ibigay sa akin or sa tour guide yung pera. Then si Kuya ang gagawin is papalitan yung buo yung pera. Kunyari 500, papalitan niya tig 100 or plus may mga 20-20 para di na kayo mahirapan magsolo yung sarili nyo. So yun, mula dun sa Honesty Store or Honesty Coffee Shop, makikita na yung iba na lighthouse. Ito siya. And ito na rin mismo yung port area dito. So yung mga from Batan na pupunta ng Sabtang, dito sila pwedeng sumakay papunta ng Sabtang. And tapat na itong port area at ng lighthouse is itong San Jose El Obrero Church. So isa raw to sa mga matatandang churches dito or pangalawa sa pinakamatatandang church dito sa Batanes as per Kuya. So ito siya. Paglabas nyo ng simbahan, kitang-kita na yung port and yung dagat mismo and yung lighthouse ng Ibana. Sabi ni Kuya, yung biyahe mula rito hanggang Sabtang is around 30 minutes, 45 minutes. Pero syempre, depende pa rin sa kapitan, sa weather. So yun. Pero ito yung port area. Yung Itbayat, kung pupunta kayo ng Itbayat, hindi daw dito. Sa kabila daw. Sa Baybasco yung port area. Papuntang Itbayat. Isa sa pinupuntahan dito sa Ibana, dito sa southern part ng Batanes, is itong one of the oldest house here or one of the oldest Ibatan house. Ito, House of Takay. So ito yung loob niya. Wow, so ito yung mga ating may-ari. So, generations na to. And ito yata yung current na nagbabantay ngayon sa tatay. So, dito matatagpuan nyo, meron din tayong mga headdresses dito na ginagamit ng mga Ibatan pag nagsasaka. Ito yung sa lalaki, tapos yung sa lakot, ito yung sa babae. Ito yung lagayan ng kung ano man yung crop na kinukuha nila. So, yung flooring niya is kahoy pa rin. And yung pinto, kahoy. Itong yung pinakabintana niya. Old school pa rin, ha? Kahoy pa rin. So, ito yung kogon na roof. Kahoy pa rin yung taas. Pinaka-ginagamit nilang pang support. Medyo sobrang tandaan niya na. Grabe, ito yung labas niya. Ito yung kogon. Roof. Yun siya. So, medyo makapal pala. So, ito yung mga bintana niya. One. Pero pa dun sa kabila. And this is made of corals and stones. Tapos pinagdugtong-dugtong siya ng limestones or apog. Yung pinaka-semento niya. So ito, yan, mga corals. Kung makikita nyo, ano, parang corals and stones. Hanggang sa mabuo siya. So sadly, yung huling nagbabantay pala dito is kamamatay lang daw, sabi ni Kuya. This is one of the oldest house dito. Naging tourist attraction na siya dito sa Batanes. So na-survive niya ang 8.3 as per Kuya. Pero nakalagay dun sa, tag dito, information dito. Nakalagay dito is intensity 7 noong September 13 na 1918. So, since 1877 pa pala to. Pero yun nga, sabi ni Kuya, 8.3 magnitude yung talagang lindol na survive niya. Sobrang solid. So yun, nandito naman tayo sa may Dangog White Beach, which is yung local beach dito sa Batan. Local white beach. Kasi white sand. So dito daw pwede maligo. Mostly yung mga lokal, dito sila naliligo.
medyo ma-pebble na ng konti. Yan siya. Ang maliit na corals. Pero halo siya ng buhangin at yung mga maliliit na bato. Ay, malamig. Medyo malamig yung tubig. Sobrang linaw ng tubig. Linaw niyan. Tapos doon medyo malakas yung alon. Itong part na to, medyo malakas ang alon. Pero pagdating dyan, parang nagbe-break na siya dyan banda sa unahan. Kaya pagdating dito, medyo swabe na yung alon. Pero doon banda sa unahan, ayun, ang lalakas ng alon dun, no? Pwede ka na magbabad dito. Kung tamang chilling lang. Pinaghiwalay ng iisang burol, makikita sa tabi ng Maidangeg White Beach ang Homoron Blue Lagoon. Ito ay dating paliguan lamang ng mga pare noong Spanish colonial era. Ngayon, hindi lang mga lokal at pati na rin mga turista ay pwedeng maligo dito. Tinuturing din po nila ito na very sacred place. So, mga pare lang usually nakakaligo dito. Ngayon, mga local